Hello, beautiful people! So, another day, another new story ulit. And this is not the same as the previous video. Hindi po ito creepy story. This is the story of the revenge mother ng Germany. So, as you can see on the background, that's Mary Ann Backmeyer. Si Mary Ann ay anak ng mag-asawang refugee from West Prussia to Germany. Ipinanganak siya sa Germany noong June 3, 1950. And yung childhood ni Mary Ann ay hindi ganon kaganda. Kasi si Mary Ann ay may ama na lasinggero. Inuubos niya yung buong araw niya sa pag-iinom sa labas. Tapos pag uwi ng tatay niya sa bahay nila, sasaktan naman ito yung nanay niya. Kaya ganon kagulo araw-araw yung buhay ni Mary Ann. Hanggang sa di nagtagal or di kalaunan is naghiwalay yung nanay at tatay niya. Kaya lang, hindi rin nagtagal, nag-asawa ulit yung nanay ni Mary Ann. Akala niya nung una, okay, kasi nga nag-asawa ng bago yung nanay niya. Yung pala, na-realize niya na mas worst pa yung kapalit or yung stepfather niya. And dahil nga ganun yung nangyari, siya yung sinisisi ng nanay niya na malas siya, and later on is napalaya si Mary Ann ng nanay niya. At the age of 16, nabuntis si Mary Ann. Pero dahil nga hindi pa siya handa na maging ina para dun sa bata, ay ipina-adapt niya ito. 2 years after, nag-aaral si Mary Ann at ang naging kakampi niya noong mga panahon na yon is yung boyfriend niya, na nag-aaral din sa isa kaparehong paaralan. So, nabuntis si Mary Ann nung boyfriend niya 2 years after. 18 years old siya nung nabuntis siya. And hindi rin nagtagal dahil nga hindi pa siya handa, ipina-adapt niya ulit yung pangalawang bata. And dahil napalaya siya ng nanay niya, naghanap si Mary Ann ng matutuluyan at ng trabaho. So, nagtrabaho si Mary Ann sa isang lugar sa Lübeck, sa Tipasa. Nagtatrabaho siya doon tuwing gabi dahil club ito sa Lübeck. So, naging karelasyon niya naman doon ang manager ng bar na si Christian. Nagkaroon sila ng anak. Sa pangatlong pagkakataon is nabuntis si Mary Ann sa edad na 22 years old at ipinanganak niya ang batang si Anna noong November 14, 1972. Kaya lang, hindi pa handa si Christian para sa seryosong relasyon, kaya pinalaki ni Mary Ann na mag-isa si Anna. So, lumaki si Anna na lagi niyang kasama sa bar dahil syempre kailangan niya magtrabaho para sa kanilang dalawa. So, tuwing gabi, pumapasok si Mary Ann, kasama niya si Anna doon sa bar. Doon na nakakatulog yung bata kasi wala naman siyang choice. Wala naman talaga mag-aalaga doon sa bata. So, dumating yung time na 7 years old na si Anna noong May 5, 1980. Nagtalo yung mag-ina nung araw na yon at lumabas si Anna ng bahay. So, pupunta dapat ito sa kanyang kalaro or kaibigan. Kaya lang, nung nagpunta siya, wala sa bahay yung kaibigan ni Anna kasi nga, pumasok sa school. Si Anna kasi noon, nagtalo sila ng nanay niya na si Mary Ann, hindi siya pumasok. So, habang naglalakad na si Anna pabalik, kasi galing nga siya dun sa bahay ng kaibigan niya, tas wala sa bahay. So, babalik na siya. Nakita niya yung kapitbahay nila na si Klaus Grabowski. So, palagi namang nakikita ni Anna si Klaus Grabowski, nakakausap niya. And nakakalaro ni Anna yung mga kaibigan or mga alagang pusa ni Grabowski. Nung araw na yon, binati ni Anna si Klaus Grabowski at sabi nito kung pwede daw makipaglaro sa mga alaga nitong pusa. So, umakyat sila sa apartment ni Klaus Grabowski kasama si Anna, and yun na yung last time na nakita si Anna na buhay. Hindi na siya nakitang lumabas dun sa apartment na yon. So, si Klaus Grabowski is a 35 years old butcher na kapitbahay nila Anna. So, nagtaka si Mary Ann, bakit daw hindi umuwi si Anna, gabi na. So, inisip ni Mary Ann, baka nakitulog lang sa bahay ng kaibigan. Kaya lang dumating ang umaga na wala pa rin si Anna. Kaya ang ginawa niya, nagpunta na siya sa pinakamalapit na police station at nag-report siya ng missing person. Kaya lang the same day, may isang babae na pumunta sa police station at nag-report na yung fiancé daw niya is nakapatay ng bata. At yun nga, ang batang si Anna.
Nung gabi kasi na si Ana is pinatay ni Grabowski, nag-confess siya sa girlfriend niya na may napatay siyang bata, ayun nga yung si Ana. Yung girlfriend niya, hindi natiis, nagpunta siya sa police station. So, alam ni Grabowski na isusumbong na siya ng girlfriend niya. Ang ginawa niya, tinali niya yung katawan ni Ana, nilagay niya sa isang box, isinakay niya sa bike niya, and nag-drive siya papunta sa isang kanal, naghukay siya ng mababaw lang na hukay at ibinaon niya yung katawan. So, ganun yung nangyari. And nag-iwan siya ng sulat sa bahay. Sinasabi niya sa girlfriend niya na sana wag siyang iwanan nito, na magkita sila sa ganitong lugar. So, ibig sabihin, nag-attempt siya na tumakas. Then, dahil nga nag-report yung girlfriend niya sa pulis, nagpunta yung pulis sa bahay ni Grabowski at doon nga nakita yung sulat. So, sinabi ng girlfriend niya na makikipagkita si Grabowski sa kanya sa ganitong lugar. And doon nahuli si Grabowski sa lugar kung saan sila dapat mag-meet up. Nung nahuli si Grabowski, doon na niya inamin sa mga pulis kung saan niya dinala yung katawan ng bata at kung ano yung nangyari. Ang nangyari is, ang kwento ni Grabowski is, nung araw na nakikipaglaro si Ana sa mga pusa doon sa bahay niya, tinakot daw siya, hinihingan daw siya ng pera ni Ana. And pag hindi daw siya binigyan ng pera ni Grabowski, is isusumbong daw nito si Grabowski sa nanay niya na inassault siya. So, natakot si Grabowski kasi baka nga naman makulong siya dahil dun sa i-report siya nito sa nanay niya, tapos yung nanay niya naman magre-report sa police. So, baka makulong siya kasi nga minor si Ana. So, dahil sa takot niya na yun, yung nakita niya yung medyas ng girlfriend niya or ng fiancé niya, kinuha niya, ipinulupot niya sa leeg ni Ana habang nakaupo ito at sinakal niya yung pinulupot niya sa leeg yung medyas hanggang sa hinila niya ng sobrang higpit hanggang sa malagutan ito ng hininga. So, ganun daw niya pinatay yung bata, tapos itinali niya yung katawan, inilagay sa kahon, at dinala doon sa malapit na kanal at ibinaon. So, dumating yung trial ni Grabowski. So, dumating na yung time ng March 6, 1981. Third trial na ito, 10 a.m. sa Lubec District Court. Okay, so, malamig na panahon na yon sa Lubec. And naunang dumating sa courtroom, si Grabowski. So, di ba yung courtroom is, pagpasok mo, makikita mo yung unahan. Parang sa simbahan, makikita mo yung unahan, nandun yung judge. Tapos, nandito kayo, nakatalikod kayo sa may pinto. So, nakatalikod sa may pinto si Grabowski. Dumating naman si Mary Ann, kasama yung mga kaibigan niya. So, ang sabi ni Mary Ann, nung time na yon, maunti pa ang tao. Ganon. So, niyaya siya ng mga kaibigan niya na doon maghintay sa hallway. Kaya lang, nung papunta na sila doon, bumalik si Mary Ann. Dahan-dahan siyang lumakad or mahinahon siyang lumakad palapit kay Grabowski. And, syempre malamig sa Lubec noon, so naka-coat siya. Hinugot niya yung baril doon sa coat niya. Itinutok niya kay Grabowski and pinaputok niya ito ng 8 beses. 7 sa mga bala na pinaputok niya ay tumama instantly kay Grabowski at pumatay dito. Nag-attempt silang tumawag ng doktor para i-save si Grabowski, kaya lang wala na talaga siyang buhay nung dumating yung mga doktor. So, kahit namatay si Grabowski na meron siyang kasalanan or alam nila na si Grabowski yung pumatay kay Ana, since hindi pa natatapos yung paglilitis, namatay siyang inosente kasi hindi pa naman siya nahahatulan. So, ang nangyari is, si Mary Ann naman ang lilitisin. So, after ni Mary Ann bumarel ng 7 beses or 8 beses kay Grabowski, ang ginawa niya is, hinagis niya yung barel doon sa floor ng courtroom, isinurrender niya yung sarili niya sa isang police officer at sinabi niya na, gusto ko sana siyang baralin sa muka. Kaya lang imposible, kaya binaril ko na lang siya sa likod. Sana patay na siya. Yun yung eksaktong sinabi niya noon. Kaya lang in English, syempre, sa police officer at isinurrender niya yung sarili niya ng mahinahon. Yun yung nangyari dun sa courtroom that time. So,
ang nangyari is, si Mary Ann naman ang nilitis dahil sa pagpatay niya kay Grabowski. So, November 2, 1982, nung si Mary Ann is nahatulan ng murder sa pagpatay niya kay Grabowski. Kaya lang di kalaunan, or di nagtagal, na-drop yung kaso. And nasentensyahan siya nung March 2, 1983 ng kasong manslaughter and illegal possession of firearms. So, nakasuhan si Mary Ann, nakulong siya, nahatulan siya for 6 years, kaya lang hindi siya nagtagal sa kulungan. Nahatulan siya ng 6 years, pero nag-spend lang siya ng 3 years sa kulungan, then lumabas na rin siya. And nung paglabas niya, bagong buhay, nakapag-asawa siya ng teacher na Nigerian, and tumira sila sa Nigeria. Kaya lang hindi nagtagal, taong 1990, nag-divorce sila, and tumira si Mary Ann sa Italy. Doon siya nagtrabaho bilang caregiver sa isang hospice, and after that, bumalik siya ng Germany. Di nagtagal, bumalik siya ng Germany dahil nagkaroon siya ng pancreatic cancer. Namatay si Mary Ann sa age na 46 years old, and ni-request niya na ilibing siya sa Italy. Kaya lang, hindi naman nasunod at inilibing siya sa parehong libingan ng anak niyang si Anna sa Germany. So, ayan yung nangyari, guys. That's the story of Mary Ann Bachmeier, the revenge mother. Tinagurian siyang revenge mother ng Germany noon. And parang vigilante yung sabi doon sa pagkakapatay niya or yung actions na ginawa niya nung time na yon. Marami nagsasabi na mali daw yung ginawa ni Mary Ann. Marami din naman nagsasabi na kung sila daw nasa posisyon ni Mary Ann, mas higit pa doon yung gagawin nila, or dapat lang na yun ang ginawa niya. Parang eye for an eye yung nangyaring justice doon, di ba? Yun, ganun katindi yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, di ba? Dito mo makikita kung gaano katindi yung pagmamahal niya kay Anna para gawin niya yon sa taong pumatay dito. Kasi kahit naman siguro sino, kung nakita mong ganon, yung pagkapatay sa anak mo, na ibinaon na lang basta na ganon. Walang kalaban-laban yung 7 years old, di ba? So, ayun lang. That's it for today. Kung gusto niyong mapanood yung full story ni Mary Ann Bachmeier, maraming video sa YouTube about sa kanya. I-type niyo lang, kung hindi niyo ma-type yung buong name, i-type niyo lang yung The Revenge Mother. Lalabas na siya doon. Yung tulad ng nasa picture na yan. Yan. At pwede niyo rin siya mapanood sa TikTok. May gumawa din ng video niyan sa TikTok. So, ayan lang. Sinorden ko lang. Mas mahaba pa dyan actually yung kwento niyan. So, ayan lang. Thank you so much for watching and for following and for liking the video. Have a great day and you keep safe always. Thank you. Bye-bye.